Madaling araw pa lang, malalim pa ang dilim sa labas. Ngunit mulat na ang mga mata ni Aurelia. Sanay na ang kanyang katawan sa maagang gising na para bang ang puso niya mismo ang gumigising sa kanya. Ang parehong pusong araw-araw ay nagpapaalala kung bakit siya kumikilos. "Ringo, gising na!" Malakas niyang tawag sa kanyang anak. Habang naguhugas ng bigas, napatitig siya sa lumang larawan sa gilid ng cabinet. Si Ringo noong kindergarten graduation. Nakangiti habang hawak ang munting ribbon na best in writing. Nakatayo siya sa likod ng bata, payat, maputla, pero nakangiti ng buong puso. Mahinang tumawa si Aurelia. "Ang pangit ka talaga sa picture na yon." Noon pa man, alam na ni Aurelia ang pangako niya na hindi mauulit sa anak niya ang nangyari sa kanya. Habang kumukulo ang bigas, nagsalang siya ng itlog at ginisang kamatis. Matapos maghanda ng almusal, dumiretso siya sa sala kung saan nakasabit ang uniforme ni Ringo. Maingat niya yung kinuha at inilatag sa maliit na plantsahan. Nakita niyang lumabas si Ringo ng kwarto. "Anong almusal, ma?" "Kanin at itlog na may kamatis. Kumain ka na ron. Kung gusto mo ng kape, magtimpla ka na lang." Malumanay niyang sabi sa anak. Habang dumadaan ang plancha sa puting tela, napangiti si Aurelia ng marahan. Sobrang binata na, ang laki na ng uniform. Pero sa ilalim ng ngiting yon, may bahagyang kirot. Hindi niya alam kung kailan eksakto na nagsimulang lumayo ang loob ng kanyang anak. Siguro ay palagi lang talagang abala sa cellphone, sa barkada at sa pag-aaral. Hindi naman sila nag-aaway, pero ramdam niyang padalas ng padalas ang pagsasara ni Ringo ng pinto ng kwarto. Padalang ng padalang ang mga kwento sa kanya habang nagbibinata ito. "Anak, alam kong ayaw mong malamig ang tubig mo, kaya nagpainit na ako ng tubig para sa'yo," saad ni Aurelia. Dumiretso naman ang anak niya sa banyo. So nga pala, ma. May field trip kami. Kailangan kong sumama." "Magkano ba, Ringo?" 1,500 pesos. Sagot ng kanyang anak. Bahagya siyang napangiti. "Sige, sasama ka. May budget pa naman ako para dyan. Kaya yan." May trabaho siya sa laundry shop bilang helper doon. Minimum lang ang sahod niya, pero nakakaipon naman si Aurelia. Dalawa lang naman kasi sila ng anak niyang si Ringo. Sariling bahay din ang bahay nila, kaya bills lang at pagkain ang problema. Habang naliligo, napatingin siya sa bukas na pinto ng kwarto. Pumasok siya roon at inayos ang mga gamit. Sa tabi, nakita niya ang mga nakatuping test paper na may mga score. Napakamot na lang siya sa mga score doon. 15/35, 20/50. Ano ba namang score ang mga ito? 14/40? Sana hindi siya bigyan ng sobrang babang marka. Kahit sana pasado lang okay na. Sabi na lang niya sa sarili. Sapat na yon para kay Aurelia. Kailanman ay hindi niya hinanap ang pagiging honor student ng anak. Pangarap lang niyang may matibay itong college diploma na magiging sandata nito sa tunay na mundo. Nang makapasok na si Ringo, si Aurelia naman ang nag-asikaso papunta sa laundry shop. Habang nagtatrabaho, kakwentuhan niya ang katrabahong si Tess. "Aurelia," sambit ni Tess, "nakwento mo kanina ang mga score ni Ringo. Dapat bantayan mo talaga. Ang hirap maging nanay ng binatilyo. Ako yung dalawa kong lalaking anak, ang hirap sawayin at disiplinahin. Kung may kasunduman ako, yung dalawang babae kong anak naman." Ngumiti si Aurelia. "Oo nga, pero kaya ko naman ang i-handle si Ringo. Kailangan ko lang talagang gabayan." Pinagpag ni Tess ang mga damit na nakuha nito. "Gabayan, oo. Pero wag mong kalimutan ang sarili mo, lalo na't wala ka namang asawa. Kayong dalawa ng anak mo, araw-araw na lang iniisip mo si Ringo. Malay mo, bigla na lang mag-girlfriend yan.
Tapos mas piliin yon. Paano kung nakabuntis? Alam mo naman ang mga lalaki, nag-iiba kapag may babaeng natagpuan. Napatawa si Aurelia. Ay nako, wag muna yan. Bata pa, puro barkada pa si Ringo. Sure akong wala pa sa isip niya yon. Mababa ang mga marka niya sa school at medyo tamad mag-aral. Pero alam kong mapagkakatiwalaan ko siya at hindi niya ako bibiguin. Bata pa yon. Bata? 17 na. Yung anak ng pinsan ko, 16 pa lang may anak na. Sabi pa ni Tess. Medyo napalunok si Aurelia. Napatingin sa malayo, sa daan, na para bang doon niya nakikita ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya naiisip na makakabuntis ng maaga si Ringo. Alam niyang alam nito ang sariling limitasyon. Tess, may tiwala ako kay Ringo. Hindi niya gagawin yon, saad ni Aurelia. At sana tama ka, sagot ni Tess habang pumapasok muli sa loob. Kasi syempre, ang future ng mga anak natin, kahit sabihin pa natin ginagabayan natin sila, kapag may sarili silang desisyon sa mga buhay nila mawawalan pa rin ng saysay ang mga ginawa nating gabay. Lalo na ngayon, iba na talagang panahon. Iba na rin ang mga kabataan ngayon. Nang matapos ang shift, naglakad pa uwi si Aurelia. Hindi na siya sumakay ng tricycle. Sayang din ang 20 pesos. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang bukas ang ilaw sa kwarto ni Ringo. Ringo? Tawag niya habang inaalis ang tsinelas. Walang sagot mula rito. Pumasok siya sa kusina para maghain. Habang inaayos ang mga pinggan, napansin niyang may bag na nakapatong sa mesa. Hindi yon bag ni Ringo at mukhang pangbabae pa. Kumunot ang noo ni Aurelia. Kanino ito? Bago pa siya makapagtanong, biglang lumabas si Ringo mula sa kwarto. Man, nandito ka na pala. Nagsaing na ako. Anong ulam natin? Natigilan si Aurelia. Kaninong bag ito? Napatingin si Aurelia sa pintuan ng kwarto. Naningkit ang mga mata niya. Ringo, may bisita ka? Huminga ng malalim ang anak niya. Man, nandito lang si Chris, classmate ko at kaibigan ko. Bakit nandito siya? Tanong ni Aurelia. Medyo tumataas ang tono. Gabi na. Saka bakit mo naman pinapasok sa kwarto mo, anak? Sumilip siya sa loob. Doon niya nakita si Chris. Nasa sahig ang dalagita at mukha namang walang ginagawang masama. Abala nga ang mga ito sa paggupit ng kung ano-ano. Good evening po, tita. Bati ni Chris sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Aurelia. Bakit hindi kayo sa sala gumawa niyan? Napakamot ang anak niya. Mama, sabi mo na ayaw mong makalat ako sa sala, di ba? Kaya dyan kami gumawa. Tinulungan lang naman niya ako gumawa ng project. Nag-away din kasi sila ng mama niya. Wala siyang mapuntahan. Dito muna siya magpapalamig. Napasandal si Aurelia sa pintuan. Ringo, hindi pwedeng basta na lang na nandito siya. Ang mas magandang gawin, umuwi na siya dahil mas lalo siyang pagagalitan. Nandito pa siya. Baka nga isipin ng mga yon na tinanan mo na itong kaibigan mo. Nanlaki ang mga mata ni Ringo. Mama, hindi ko naman girlfriend si Chris. Sandali lang naman. Hindi naman siya matutulog dito. Uuwi rin siya. Tumayo si Chris at bahagyang yumuko. Pasensya na po sa abala. Tapos na rin naman po kami. Sige na po, uuwi na po ako. Huminga ng malalim si Aurelia. Dito ka muna. Kumain ka na at sumabay ka sa amin. Pagkatapos, ipapahatid kita sa anak ko. Gabi na rin kasi. Hindi ka dapat nagpapagabi. May tampo ka pa naman sa mga magulang mo. Hindi ka dapat nagpapagabi ng uwi. Yun na nga ang nangyari. Hinayaan niya munang kumain si Chris. Pagkatapos kumain, hinatid na ito ni Ringo. 10:00 na nga nang bumalik ang anak niya. Nakauwi na siya, balita ni Ringo. Tumigil na muna si Aurelia sa paghuhugas ng mga pinggan. Anak, sana next time, mag-ingat ka at pag-isipan mo ang bawat kinikilos mo. Hindi ka dapat basta-bastang nagpapapasok ng babae sa kwarto mo.
Bukod sa hindi magandang tingnan, baka kung ano pang isipin ng ibang tao. Baka naman mamaya girlfriend mo yon, nililihim mo lang sa akin. Baka mamaya magising na lang ako isang araw na nakabuntis ka na, Ringo. Bahagyang natawa ang anak niya. Ma, wala yun. Wala talagang nangyari. Magkaibigan lang kami ni Chris. Nagkaroon ako ng mga girlfriend pero landi-landi lang sa chat. Hindi pa ako makakabuntis, ma. Bata pa naman ako. Huminga si Aurelia ng malalim bago humarap sa anak. Ringo, kilala ko ang mga kabataan. Alam ko kung gaano kadaling magkamali. Hindi kita pinagbabawalan magkaroon ng kaibigan. Pero kailangan mong mag-ingat. At sana next time, huwag ka na magdala ng babae sa kwarto mo. Kasi ang pangit talagang tingnan. Napayoko si Ringo. Sorry po. Hindi ako galit, sabi ni Aurelia at bahagyang lumambot ang boses. Natatakot lang ako. Tumingin si Ringo. Saan ka natatakot, ma? Na baka balang araw, may mangyari sa inyo. May mabuntis, masira ang buhay mo. Isa ka lang, isa lang ang anak ko. Ayoko. Ayokong mawalan ka ng kinabukasan. Napakamot si Ringo sa batok. Mang, okay na. Kalmahan mo lang, hindi ako gagawa ng ikasisira ko. Promise. Nang sumapit ang oras ng pagtulog, nakahiga na si Aurelia sa kama. Pinagmasdan niya na lang ang maliit na ilaw sa gilid. Ang daming nangyari sa isang araw. Ang daming pwedeng mangyari pa. Paano kung tama si Tess? Paano kung isang araw may maiuwi si Ringo na mas malaking problema kaysa sa bisitang bigla ang dumating? Paano kung hindi niya maprotektahan ang anak niya mula sa sarili nitong mga desisyon? Napidpid ang puso niya sa bigat ng mga tanong na naiiwan sa kanya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, bumaling siya sa kabilang side ng kama at pumikit. Kahit gaano kahirap, iisa lang ang alam niyang sagot sa lahat. Hindi siya bibitaw at patuloy maniniwala sa kakayahan ng kanyang anak. Sa mga lumipas na taon, habang patuloy na lumalaki si Ringo, napapansin niya ang paglayo ng loob nito. Minsan, iniisip ni Aurelia na baka napapagod talaga ang anak niya sa school. Pero habang dumadalas ang katahimikan ni Ringo, habang lumalalim ang mga buntong hininga nito tuwing hapon, hindi na yon kayang ipagkibit balikat ni Aurelia. Nandito ka na pala, Ringo, bungad ni Aurelia habang ipinapatong sa lamesa ang sinandok niyang ulam. Hindi tumingin si Ringo. Tinanggal nito ang bag at ibinagsak sa upuan. Pagkatapos ay umupo sa tapat ng mesa. Dumutdot sa cellphone at walang imik na naman. Iniisip niya kung ganun ba talaga kapag may lalaking anak na nawawala na ng attachment habang nagkakaedad. Napansin yun agad ni Aurelia, ngunit pinili niyang magdahan-dahan. Anak, kumusta ang mga klase mo? Ang aga mo yata ngayon. Ako naman, maagang pinalabas ngayon sa trabaho para makapagpahinga raw ako. Yung amo ko ang pumalit. Hindi kumibo si Ringo. Nanatili lang itong nakatingin sa screen. Anak, malumanay niyang ulit. Napairap si Ringo. Ma, pagod lang. Wala naman masyadong espesyal na nangyari. Malamig, maiksi at parang ayaw siyang kausap. Nabura ang ngiti ni Aurelia, pero pinilit niyang bumalik sa pagiging maaliwalas. Lumapit siya at tinapik ang balikat nito. Kung pagod ka, magpahinga ka muna. May pagkain naman, initin mo na lang kapag nagutom ka. Sige na. Ma, putol ni Ringo habang abala sa pagpindot sa nilalaro nito sa cellphone. Pero nang mukhang matalo, mahina pang nagmura. Pwede ba? Huwag muna akong kausapin. Pagod nga ako eh. Ang dami-daming gagawin sa school. Puro project, puro practice. Nakakatamad ng mag-aral. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Aurelia. Hindi niya alam kung paano susukatin ang bigat ng tinig ng kanyang anak. Naririnig niya itong nagmumura talaga pero hindi niya na masaway. Sa kanya rin naman kasi naririnig yon.
Bukod doon, marami na rin siyang nakikita sa labas na mga kabataang panay ang pagmumura, na para bang normal na bahagi na yon ng pang-araw-araw na mga salita. Kaya kapag naririnig ni Aurelia kay Ringo, hindi niya na ginagawang big deal. Dahan-dahan siyang tumango. Sige anak, oo, magpahinga ka na muna kasi kaya umiinit ang ulo mo kasi pagod ka. Naglakad si Ringo papasok sa kwarto at hindi man lang lumingon. Naiwan si Aurelia sa kusina, hawak ang sandok, na parang nakalimutan niya na ang dapat na gawin. Ano bang nangyayari? Bulong niya. Bakit parang lumalayo siya? Ganun na ba talagang mga kabataan ngayon? Suminghap siya ng mahina at nagpatuloy sa pagluluto kahit mabigat ang dibdib. Ang totoo, hindi ayos sa kanya ang pagsagot ni Ringo. Pero pinalampas niya yon dahil ayaw niyang awayin ang kanyang anak. Si Aurelia ang tipo ng ina na hanggat makakapagtimpi, gagawin niya na lamang kaysa magkasagutan pa. Kinabukasan, habang nasa trabaho, hindi maalis ni Aurelia sa isipan ang mukha ng anak kagabi. May problema ka ba? Tanong ni Tess sa kanya. Umiling si Aurelia. Wala naman, iniisip ko lang ang mga bayarin. Pero alam niyang hindi yun totoo. Sa buong maghapon, iniisip niya pa rin kung paano didisiplinahin ang anak ng mahinahon. Lumaki si Aurelia sa palo at sigaw ng masasakit na salita ng kanyang mga magulang. Kaya ngayong may anak na siya, ayaw niya sanang iparanas yon. Kasi alam niya ang pakiramdam na maging nasa ganoong edad. Pag uwi ni Aurelia galing trabaho, ramdam niya agad ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Nilapag niya ang bag sa tabi ng mesa at lumingon agad sa sala. Nandoon si Ringo, nakadapa at nakadikit ang mukha sa cellphone habang mabilis ang daliri sa pag-scroll. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ringo! Tawag ni Aurelia. Kumain ka na ba? O ma, busog pa. Sagot nito sa kanya. Hindi siya nakatiis. Umupo siya sa tabi ng anak. May problema ba? Sa school? Sa mga kaklase mo ba? Umikot ang mata ni Ringo at hindi pa rin lumilingon. Ma, walang problema. Okay lang ako. Huminga ng malalim si Aurelia. Nagtatanong lang naman ako kasi nag-aalala ako. Ilang araw ka nang maagang umuuwi. Hindi ka nagkakwento. Parang laging masama ang loob mo. Ma, tumingin si Ringo sa kanya. Hindi lahat kailangan mong malaman. Natigilan si Aurelia. Hindi dahil galit siya, kundi dahil nasaktan siya. Masama bang pilitin ka ng magkwento sa akin? Marahan niyang sagot, pilit nagtatago ng bigat ng dibdib. Nanay mo ako, natural lang na magtanong ako. Anak kita kaya may pakialam ako sa mga bagay na ginagawa mo. Pero hindi na sumagot ang anak niya. Nagpatuloy lang si Ringo sa paglalaro. Hindi man lang lumilingon, hindi man lang nagpapakita ng kahit na anong interes. Bumuntong hininga na lang si Aurelia at tumayo. Ayaw niya nang pilitin pa si Ringo. Baka mas lalo lamang sumama ang kanyang loob. Pero mukhang hindi maiiba sa naganoon ang kanyang mararamdaman dahil sa isang tawag na kanyang matatanggap. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga nilabhang damit sa laundry shop, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numero pero may kutob na siya. Hello? Sagot ni Aurelia. Ma'am Aurelia? Magandang hapon, advisor po ni Ringo, si Ma'am Feliciano. Bahagyang natigilan si Aurelia. Opo ma'am, may problema po ba? Mga ilang segundong tahimik sa kabilang linya bago sumagot ang guro. Pwede po ba tayong pumunta sa school? Kailangan po namin kayong makausap tungkol kay Ringo. Ay, bakit ho? May nagawa ba siyang mali? Muling nagsalita ang advisor. Mas mabuti pong dito na lang po natin pag-usapan. Actually po, ilang beses ka na po naming pinapatawag pero mukhang hindi po nagsasabi si Ringo sa'yo. Kinakabahan si Aurelia.
Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang ipatawag ng ganoon sa school. Wala ring sinasabi sa kanya si Ringo. Kaya kinabukasan, nagpaalam siya sa amo niya na mag-a-absent muna. Habang naglalakad siya papunta sa school, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Parang may humahabol. Parang may sasabog. Hindi, Ringo. Hindi mo ako bibigyan ng problema, hindi ba anak? Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa faculty room, kung nasaan ang advisor, nakita niya agad si Ma'am Feliciano. Nakasalubong ang kilay, ngunit may awa sa mata. Pasok po, Ma'am Aurelia. Umupo siya at habang nanginginig ang mga tuhod ay marahan siyang nagtanong. Ano po ang nangyayari, ma'am? Maingat ngunit diretso ang sagot ng guro. Hindi po pumapasok si Ringo sa mga klase niya. Yan po ang dahilan kung bakit gusto ko po kayong makausap. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aurelia. Pero araw-araw po siyang umaalis ng bahay. Maaga pa nga. Nagpapaalam siyang papasok. Tahimik lang ang advisor. Parang ayaw na nitong idagdag ang susunod na parte. Pero obligado pa rin sabihin. Madami ho siyang absent. Marami ho siyang late. Minsan dumadating na kalahati ng oras. Kapag pumapasok naman, hindi gumagawa ng activity. Hindi nagpapasa ng requirements. At may mga pagkakataon pong pumapasok siya sa room na naamoy sigarilyo. Nanginginig ang labi ni Aurelia. Hindi ho pwede. Hindi ho maninigarilyo ang anak ko. Hindi siya mapakali. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kamay niya. Pero sigurado ba siya na hindi naninigarilyo ang kanyang anak? Ewan niya kung bakit hindi niya yun maaamoy. Pero kapag umuuwi ang anak niya, sobrang bango at babad agad sa tubig ang uniform nito. Hindi ho namin sinasabing siya mismo ang naninigarilyo. Malumanay na sagot ng advisor. Pero nakakasama po yata siya sa mga may ginagawa at nagiinuman at nag-aalala na rin po ang ibang teachers. Tila gumuho ang mundo niya. Ma'am, hindi ko po kasi talaga alam. Hindi niya sinasabi sa akin. Naging malumanay ang boses ng advisor na para bang may magagawa yon para hindi siya madurog. Normal po sa mga binatilyo ang magtago ng problema. Pero kailangan po niya kayo ngayon, Ma'am Aurelia. Mas magandang matutukan niyo po ang anak niyo para maisalba pa. Sumasama rin po kasi siya sa mga out-of-school youth na madalas nanggugulo sa labas. Kaya pakiramdam po namin talagang naiimpluwensyahan ng mga barkada. Unti-unting napuno ang mga mata ni Aurelia ng luha. Ma'am, ano ho ang dapat kong gawin? Usap ho kayo. Kailangan niya ring makita ang bigat ng mga ginagawa niya. Tumango si Aurelia. Hindi para sang-ayunan lang, kundi dahil wala siyang choice. Kailangan niyang harapin ang anak niya. Kailangan niya itong pigilan bago tuluyang masira ang buhay. Habang umuuwi, para na siyang maiiyak sa daan. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita niya si Ringo sa sala. Nakahiga ulit, may earphones at malakas ang tugtog. Parang walang pakialam sa mundo. Ringo? Tawag ni Aurelia habang nanginginig ang tono. Hindi kumibo ang binata. Tinanggal niyang earphones nito. Ringo! Nagulat naman ito at agad na napatayo. Ma, ano ba? Humarap ka sa akin. Huwag mo kong bigyan ng ganyang tono mo. Napuno na ako sa'yo. Gulat na gulat ang anak niya. Talagang magugulat ito dahil ngayon lang nakita ni Ringo ang mukha niya ng ganoon. Namumula, nanginginig at puno ng luha pero pinipigilang tumulo. Ma, ano na naman? Nakausap ko ang advisor mo. Mababa, ngunit matalim ang boses ni Aurelia. Kanina, sa school, alam mo ba kung anong sinabi sa akin? Na hindi ka pumapasok, na palagi kang late, na hindi ka gumagawa ng mga dapat mong gawin sa school, na amoyosi ka pagpunta mo sa loob. Umawang ang bibig nito. Ma, anong ginagawa mo sa buhay mo? Naging masama ba ako sa iyong ina para gawin mo ang lahat ng to?
Binibigay ko sa'yo lahat. Sinisikap kong hindi magkulang, Ringo. Tapos mag-aaral lang naman ng mabuti. At hindi maging pasaway. Hindi mo pa nagawa. Sigaw ni Aurelia. Sigaw na unang beses niyang ginawa sa buong buhay niya. Napalunok si Ringo. Kita sa mukha nitong hindi sanay na sumisigaw siya. Hindi ko naman sinasadya. Paanong hindi sinasadya? Araw-araw kang umaalis ng bahay. Akala ko pumapasok ka. Nanginginig ang boses ni Aurelia. Maaga pa lang. Nagtataka na ako kasi agad-agad na nandito ka na sa bahay. Hindi ka kumakain. Hindi ka nagsasalita. Para akong bulag dito. Parang hindi mo nanay ang tingin mo sa akin. Napatigil si Ringo at hindi makatingin. Bakas ang guilt sa mukha ng kanyang anak. Nakakagalit naman nga kasi ang ginawa nito. Sino bang magulang ang matutuwa na nagbubulakbol ang anak sa school? Sinapo ni Aurelia ang kanyang noo. Kilala kita, Ringo. Alam ko kapag may tinatago ka. Pero hindi ko inakalang ganito kalaki. Hindi ko inaasahang magiging outstanding student ka. Hindi kita inaasahan na mag-aaral ng sobra. Ang gusto ko lang makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ng diploma. Kahit pala ko lang grades mo, basta pasado ay masayang-masaya na ako. Pero ito, hindi ko matatanggap to, Ringo. Pinaniwala mo kung pumapasok ka. Binibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Tapos niloloko mo lang pala ako. Ginagastos mo sa ibang bagay ang mga pinaghihirapan kong ibigay sa'yo. Nag-angat si Ringo ng mukha at puno ng hiya. Sorry. Hindi sapat ang sorry. Tumulo na ang luha ni Aurelia. Anak kita. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Pagod ako araw-araw. Pero tiniis ko kasi gusto kong may marating ka. Gusto kong bigyan ka ng buhay na mas maayos kaysa sa naranasan ko. Tapos ganito ang ibabalik mo sa akin? Pinigilan ni Ringo ang luha, pero hindi na kinaya. Sorry. Hindi ko na uulitin. Bakit mo nagawa to? Pakiusap ni Aurelia. Hindi ka naman ganito dati. Umupo si Ringo, napabuntong hininga at parang nahihirapang huminga. Nahihirapan ako. Ang dami ko ng sablay. Ang daming pressure. Tapos may barkada ako at minsan sumasama ako sa kanila. Pero hindi ako nagyoyosi. Pero dun sila tumatambay at hindi ko alam kung paano ko ihihiwalay ang sarili ko. Anak, bakit hindi mo sinabi? Naluluha ngunit malumanay na ngayon ang boses ni Aurelia. Bakit hindi mo sinabing nahihirapan ka? Hiyang-hiya ako, sagot ni Ringo. Hindi ko alam kung paano umamin. Ayoko maramdaman mo na pabigat ako. Ayoko maramdaman mo na bigo ako. Lumapit si Aurelia, nanginginig ang kamay at hinawakan ang pisngi ng anak niya. Anak, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailan ako naghangad sa'yo ng sobra-sobra? Anak, maging totoo ka sa akin. Dahil hindi kita matutulungan kung tinatago mo sa akin. Sa mundo kahit sino pang makilala mo, hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan sila. Ako, nanay mo ko. Talikuran ka man ng lahat, nandito ako. Mahal kita at may pakialam ako sa kinabukasan mo. Humikbi si Ringo. Sorry ma, hindi ko na uulitin. Mag-aaral na ako ng maayos. Hindi na ako sasama sa kanila. Hindi na talaga. At bilang ina, magtitiwala si Aurelia roon. Alam niyang kahit paulit-ulit siyang biguin ng kanyang anak, hindi niya ito kailanman tatalikuran. Mapapagod siya pero hindi niya ito susukuan. Katulad ng pangako sa kanya ni Ringo, sinikap nitong magseryoso sa pag-aaral. Halos ihatid niya na nga ito sa school, masigurado lang na pumapasok. At nang masabi nitong kasama sa mga listahan ng gagraduate sa high school, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Walang medalya, walang award, pero sobrang saya niya na makagraduate na ito ng high school.
Tipong kahit hirap siyang mag-ipon ng pera, pinanghanda niya pa rin kahit kaunti at nag-imbita ng ilang tao. Ibang klase ka naman talagang nanay, oh. Talagang pinaghanda mo pa. Natatawang sabi ni Tess. Napangiti naman siya. Oo naman, syempre, mag-isang anak ko lang naman si Ringo. Mabuti at nairaos ang high school, kaya ipaghahanda ko na. Ano, pag-aaralin mo sa college? Marahan siyang tumango. Oo, siya lang naman ang anak ko. Hindi ko pa ba ilalaban sa kolehiyo? Saka naniniwala ako na magseseryoso na siya sa college. Kahit paano nagmamature na naman si Ringo. Nababawasan na nga ang paglalaro sa cellphone. Nakikita ko naman na nagsisikap talaga. Kaya kung kaya, talagang igagapang ko sa kolehiyo. Tinanong ko kung anong gusto niya. Ang sabi niya ay IT daw. Kaya naghahanap na kami ng murang school para sa kanya. Hindi kasi siya makakapasa sa mga public university diyan sa malapit. Grades pa lang nung high school di X na. Saka nag-iipon ako pambili ng computer. Kumagat sa manok si Tess. Sa bagay, kung ako rin naman yan ilalaban ko na. Isa ako kasi maraming anak. Kaya nasa kanila na kung gusto nilang magtrabaho o magpatuloy pa sa college. Saka baka may pag-asa pa naman siguro yung anak mo. Bakit nga kapag may mga reunion, hindi ba? Yung mga kaklase ko dati na mga bulakbol, parang walang mararating sa buhay. Sila pang mas successful ngayon. Mga seaman, mga teacher o kaya yung mga pulis. Kaya hindi rin natin talaga masasabi ang buhay ng tao. Mahinang tumawa si Aurelia. Yun nga rin ang paniniwala niya. May mga ganoon din siyang mga kaklase noon na parang walang direksyon sa buhay. Pero nang magkita-kita, ang mga ito pa ang nakakamit ng mga bagay na hinahangad ng iba. Lumipas ang mga buwan, nakahanap na nga sila ng school na pwedeng pasukan ni Ringo. Masayang masaya siya na nasa kolehiyo na ang kanyang anak. Ilang taon na lang, makakagraduate na ito ng college. Good morning Ringo, anak. Kumain ka na? May pasok ka pa sa orientation ninyo sa college, hindi ba? Saad ni Aurelia. Umupo ito at napabuntong hininga. Good morning, Mama. Bahagyang napangiti si Aurelia. Anak, malapit na rin mag-start ang regular classes ninyo. Nabayaran ko ng tuition fee mo sa unang semester. Dahan-dahan lang tayo pero kakayanin natin. Tumango lang si Ringo at napakamot. Medyo kabado ako sa college, Ma. Sabi nila mahirap daw. Hinaplos niya ang likod nito. Ayos lang yan. Alam kong kaya mo yan. Isipin mo na lang na kinakaya nga ng iba. Ikaw pa kaya? Magsumikap ka lang, Ringo. Huwag kang susuko. Nandito naman ako na nakasupport sa'yo palagi. Sabihin mo na lang ang mga kailangan mo at gagawan ko ng paraan. Pero kapag pinagmamasdan ni Aurelia ang anak niya, may takot siyang nararamdaman. Siguro dahil kilala niya ang kanyang anak. Madaling sumuko si Ringo. Mabilis manlumo. Mabilis mapagod pero nandoon naman si Aurelia para umalalay dito. Isang hapon, tahimik ang bahay. Pagod si Aurelia galing trabaho. Pero hindi yun mahalaga. Ang mas iniintindi niya ay ang nakabukas na pinto ng kwarto ni Ringo. Naroon ang anak niya, nakadapa sa kama, hawak ang ballpen at may nakabukang makapal na notebook. May pila-pilang papel sa sahig, mga printout ng lessons, reviewer at ilang module na halatang ilang beses ng pinagpatungan ng pawis at inis. Napangiti ng bahagya si Aurelia. At least, nag-aaral na si Ringo. Mahina siyang kumatok sa pinto. Anak, anong gusto mong merienda? Magluluto na rin ako ng hapunan. Nag-angat ng tingin si Ringo. Namumugto ang mata nito at halatang puyat. Kahit ano na lang, Ma. Saglit lang. Quiz kasi bukas. Major subject. Tumango agad si Aurelia. Kaya mo yan. Sige, tapusin mo na muna yan. Pasensya na sa abala. Ihahatid ko na lang ang pagkain mo rito. Pumasok siya sa kusina. Nagluto ng pritong saging at nagtimpla ng kape. Tahimik niya yung dinala sa kwarto ni Ringo. Nang makaalis, nagsaing naman siya at nagluto ng sinigang.
Stress ang anak niya, kaya mas mainam na makahigop ng sabaw. Masaya si Aurelia na makitang nag-aaral ang kanyang anak. At yon ang pag-asang naging kaunti niyang kapitan. Pagkatapos ng ilang araw ay dumating ang results ng quizzes ni Ringo. Akala niya pa nga ay hindi nito ipapakita. Kaya nagulat siya na ipinakita nito yon. "Anak?" Maingat na tanong ni Aurelia. Hindi sumagot si Ringo pero ibinaba sa mesa ang papel. Kinuha ni Aurelia at nakita niyang 8/40 ang score nito roon. Parang tumigil ang mundo niya sandali. Hindi dahil galit siya, kundi dahil nakita niyang namumula ang mata ni Ringo at halatang pinipigilan umiyak. Ang hirap kasi," mahinang sabi nito. Huminga ng malalim si Aurelia at lumapit na upo sa tabi ng anak niya. "Anak, okay lang bumagsak. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa." Pero hindi tumingin si Ringo. "Pero ilang beses na akong bumabagsak. Major subjects pa palagi. Nakakahiya na. Kapag bumagsak ako sa mga subject na yan, kailangan kong i-retake. Dagdag bayad yun." "Anak," inabot niya ang kamay nito. "Kung nahihirapan ka, magpahinga ka muna. Pero wag mong isuko ha. Kaya mo to. Tigil lang sandali pero hindi susuko. Gusto mo bang mag-break muna? Gala muna kayo ng mga kaibigan mo. Bibigyan kita ng panggastos. Nakikita ko naman na pinaghihirapan mong i-review ang mga ito. Kung bumagsak ka, paghahandaan na lang natin ulit. Babayaran na lang natin ang mga subject na kailangan mong i-retake." Tumango ang anak niya. Ayaw niyang mawalan ito ng pag-asa. Kaya hanggat kaya ni Aurelia, pinapakita niyang nakasupport talaga siya rito. Bumagsak man o pumasa. Lumipas ang buong unang taon. Pinanood ni Aurelia ang anak na paulit-ulit na nagsusunog ng kilay. Pero paulit-ulit ding bumabagsak sa 2 major subjects. Hindi man siya sinasabihan ni Ringo ng diretsyo, ramdam ni Aurelia. Ramdam niya sa bigat ng hakbang ng anak, sa pag-iwas ng paningin nito, at ang pag-uwi na parang talunan, sa mga oras na napapatingin ito sa kisame habang yakap ang sarili. Pero ano bang patutunguhan ni Ringo kung hindi ito mag-aaral? Hindi niya sinukuan ang anak niya, dahil alam niyang tama ang daang pinapatahak niya rito. Gabi-gabi, tinitiyak niyang may pagkain si Ringo. Dagdag gastos pero bumibili na rin siya ng vitamins para rito. Hindi niya alam ang mga inaaral ng anak. Pero inaaral niya kung paano mapapagaan ang pakiramdam ng binata. Tinutulungan ni Aurelia ang anak sa paraang alam niya. Pagdating ng summer, nag-enroll si Ringo para sa ilang back subjects. Hindi ito masyadong nagreklamo, tahimik lang at tinanggap na kailangan itong gawin yon para makausad. Pero nang sumapit ang enrollment ng second year, ibang Ringo ang nakita ni Aurelia. Umupo ito sa harap ng mesa, nakasandal at parang walang gana. Hawak na nito ang enrollment form. Nang itaas ni Aurelia ang tingin mula sa niluluto niyang sabaw, nakita niya ang malalim na buntong hininga ng anak. Ayoko na." Parang may gumuho sa dibdib niya. "Anong ayaw mo na? Saan? Ano bang nangyari sa enrollment kanina?" Ayoko nang mag-aral." Saad ng kanyang anak na parang yon ang pinakamalaking desisyong ginawa nito. Hindi agad nakaimik si Aurelia. Ang init ng kalan parang sumabay sa init na nararamdaman niya sa dibdib. Naguguluhan siya kung bakit tatanggihan nito ang isang oportunidad na ibinibigay niya. "Anak," maingat niyang sabi. "Pinag-isipan mo ba yan? Anong titigil? Hindi ka titigil. Nasisiraan ka ba ng ulo?" Ilang beses na akong bumagsak. Para saan pa to? Kahit anong aral ko, hindi ako pumapasa. Paano ako aabot ng 4th year kung 2nd year pa lang hirap na ako. 1st year pa nga lang, ang dami ko nang naibagsak. Ano pang point?" Hindi na napigilang sumigaw ni Aurelia. "Ringo naman! Hindi naman dapat sumusuko agad. Ang dami kong sakripisyo tapos, Biglang tugon ng anak niya at pinapakita sa kanya na talagang frustrated na ito.
Hindi mo naman alam kung gaano kahirap yung mga subjects. Hindi mo naman naranasan. Ang dali sa'yo magsabi ng kaya mo yan kasi hindi naman ikaw ang nag-aaral. Parang sinampal si Aurelia. Hindi dahil mali ang sinabi ng anak, kundi dahil totoo. Hindi siya nag-college, ni hindi nga siya nakatapos ng high school. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga estudyante ngayon. Alam niya lang ang hirap ng buhay at ang lupit ng mundo kapag hindi nakatapos sa pag-aaral. Tumulo ang mga luha ni Ringo. Pagod na ako. Ikaw lang kasi ang may gusto nito. Nakakapagod na. Nakaka-pressure, hindi ko naman kaya to. Napatigil si Aurelia. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang lumabas sa bibig niya kahit anong subok. Isang buong minuto silang parehong tahimik. Hanggang sa huminga siya ng malalim at pinilit maging kalmado kahit nanginginig ang mga labi. Sige, kung ayaw mo na, desisyon mo yan. Mariin niya itong dinuro. Pero siguraduhin mo lang, naaasenso ka sa diskarte mo, na hindi mo pagsisisihan sa huli itong ginagawa mong desisyon. Dahil hindi kita kayang itulak habang buhay. Kung hindi mo pipiliin ang pag-aaral, dapat mas matigas ang loob mo sa trabaho, sa buhay, at sa mga taong hindi kahahawakan tulad ng pagkapit ko sa'yo. Natigilan si Ringo. Hindi ito sumagot pero halatang nasaktan. Hindi yon ang intensyon ni Aurelia. Pero kailangan niyang ipaintindi kay Ringo ang mga bagay na ginagawa nito ng padalos-dalos. Bahala ka anak. Mahinang dagdag niya at pilit pinapakalma ang boses. Buhay mo yan. Ayoko nang pilitin ka. Pagod na kong pilitin ka. Pagkatapos, tumalikod na lang si Aurelia. Hindi dahil tapos na ang usapan, kundi dahil baka tuluyan na siyang maiyak sa harap ng kanyang anak. Sobrang sama ng kalooban niya. Gusto niyang sapakin ang binata at baka magtanda. Subalit alam niyang hindi niya yon kayang gawin. Kinagabihan, tahimik lang silang kumain. Wala halos imikan. Si Ringo nakayuko, si Aurelia nakapako ang tingin sa kanin habang lumilipad ang isip. Sorry, Biglang saad ni Ringo. Pero hindi sumagot si Aurelia. Hindi naman siya galit, nasasaktan lang talaga siya ng sobra. Sinuko nito ang isang bagay na pwedeng magpaayos ng buhay nito. Sinuko ng anak niya ang isang bagay na pinaglaanan niya ng panahon at pagsasakripisyo. Simula ng araw na yon, tumigil na nga sa pag-aaral si Ringo. Hindi niya na ito pinakialaman. Nang maghanap ng trabaho, hinayaan niya na lang. Maaring may tampo si Aurelia, pero hindi naman tumigil ang kanyang pagiging ina kay Ringo. Sa mga panahon ding yon, iniisip niya na lang din muna ang sarili. Alam niyang wala na siyang mapapala sa anak niya. Kumuha siya ng life insurance, nag-ipon at nagtabi para kung sakaling maospital ay hindi niya na poproblemahin pa. Hala, Mare, ang ganda mo. Anong naisipan mo at nagpariband ka? Nakangiting sabi ni Tessa. Baka magkaasawa ka pa niyan. Mahina siyang tumawa. Maganda ba? Bagay ba sa akin? Wala na rin kasi akong gaanong ginagastusan. Nakakaipon ako kahit papaano. Saka pangarap ko talagang mapaayos itong buhok ko. Tumangot-tango si Tess. Tama yan. Isipin mo muna ang sarili mo, Aurelia. Hindi naman yan pagiging makasarili. Buong buhay mong inalagaan at binigay ang mga gusto ng anak mo. Siya mismo ang sumuko. Kaya hayaan mong matikman niyang lupit ng mundo. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi na marunong makinig. Hindi na lang magpasalamat na may nagpapaaral. Mag-aral hanggat may nagpapaaral kasi kapag nalipasan na ang mga tao sa paligid natin, ituturing lang silang parang tae sa kalsada. Malungkot siyang napangiti. Yun din ang bagay na iniisip ni Aurelia. Ayaw niyang dumating ang panahon na magsisi na lang si Ringo. Ayaw niyang dumating ang panahon na ituturing itong maliit at walang kwenta ng mundo. Ringo, anak, tawag niya habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan. Nakita niyang nakabaligtad pa sa kama ang anak niya at mukhang walang balak bumangon. Anak, late ka na sa trabaho mo. Hindi ka ba papasok ngayon?
Umungol si Ringo at nakapikit pa rin. Ma, puyat ako kagabi. Ang hirap kaya ng trabaho. Umupo si Aurelia sa gilid ng kama at pinilit maging mahinahon. Anak, 2 linggo ka pa lang sa trabaho na yan. Nagrereklamo ka na agad. Napabuntong hininga si Ringo. Ano ngayon? Toxic kasi ang boss ko. Ang daming pinapagawa. Ang baba pa ng pasweldo. Tapos puro reklamo. Napabuntong hininga si Aurelia. Ano naman ang trabaho na hindi mahirap, anak? Wala namang trabahong madali, lalo na at wala ka namang natapos. Basta ayoko na rin, ma. Tumalikod pa si Ringo at nagtalukbong ng kumot. Maghahanap na lang ako ng iba. Parang tinusok ang puso ni Aurelia. Ilang beses niya nang narinig ang linyang yon nitong mga nakaraang buwan. Palaging may dahilan kapag ayaw ng anak niya. Maghahanap ng iba, hindi bagay dito ang trabaho. Toxic ang amo at mahirap para kay Ringo. Sa paglipas ng panahon, sumubok si Ringo ng panibagong trabaho. Sa fast food, sa bodega, sa delivery, sa construction at kung ano-ano pa. Kahit ayaw nito, pinapatos na lang kasi kapag wala itong trabaho, palagi niyang ipinapaalala rito ang naging desisyon noon. Pero doon niya napatunayan lalo na walang tiyaga si Ringo. Wala itong tinatagalang trabaho dahil hindi marunong magsikap. Isang gabi, dumating si Ringo na nanggigitata sa amoy ng pawis at mabahong pa. Walang hiya ng manager namin. Hindi ko kaya yung trabaho sa kitchen, mama. Ang init, ang bigat. Sarap sa paka ng manager namin dun. Agad sinagot ni Aurelia si Ringo. Anak, trabaho talaga yon. Hindi naman pwedeng puro magaan. Saka wala ka naman ngang magagawa. Hindi naman ikaw ang boss. Sumusunod ka lang. Pagkasabi niya noon, sumiklab ang inis ni Ringo. Ganyan naman kayo sa akin. Kapag nagrarant ako, palagi nyo na lang pinaparamdam sa akin na lagi na lang ako ang mali. Hindi siya umimik. Pagod na siyang magpaliwanag sa kanyang anak. Hindi niya na ipipilit kay Ringo ang mga bagay na ayaw naman ito. Kinabukasan, hindi na pumasok si Ringo sa trabaho. Marami na naman itong dahilan at maghahanap na lang daw ng ibang trabaho. Sa loob-loob ni Aurelia, gusto niyang magalit. Pero ano bang silbi? Hindi marunong makinig ang anak niya kapag siya ay galit. Kaya pinili niyang magpakahinahon. Anak, kung paulit-ulit kang lumilipat, mahihirapan kang tanggapin ng susunod na employer. Ma, marami namang trabaho, hindi ako mawawalan. Pero paano kung... Ayan ka na naman, ma. Sigaw ni Ringo. Tigil-tigilan mo na naman ako sa mga sermon mo. Ma, hindi mo ako tinutulungan pinapahirapan mo lang ako. At ipipilit mo na naman sa akin ang pag-aaral. Mas nahihirapan nga ako roon. Kaya ko namang magtrabaho. Hindi ko pa nga nakikita ang trabaho na para sa akin talaga. Siswertehin din ako. Matamang tiningnan ni Aurelia ang kanyang anak. Anak, hindi swerte ang trabaho. Sipag at tiyaga ang kailangan mo para makuha mo ang mga bagay na gusto mo. Kahit ako halos 3 dekada nang nagtatrabaho pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Kung nag-aral ka lang sana kahit papaano ay may alas ka. May tsansa kang umangat. Anak, ginawa ko lahat para hindi ka maging kagaya ko. Pero kung hindi ka magsusumikap, doon ka talaga papunta. Sawa ka na ba? Sabihin mo lang, mag-aaral ka. Babalik ka na ba? Susuportahan kita. Sabihin mo lang. Napailing si Ringo at mataas pa rin talaga ang pride. Paninindigan ko ang desisyon ko, mama. Hindi na ako mag-aaral. Ano pa pala ako ron? Diploma? Saan ako dadalhin nun? Daming graduate na tambay. Pero hindi ibig sabihin na dapat ay sumuko ka. Sagot ni Aurelia. Hindi ibig sabihin na dahil mahirap titigil ka na sa laban. Ako gustong-gusto ko mag-aral noon pero hindi ako pinag-aral ng mga magulang ko. Yun ang ayaw kong maranasan mo. Kaya ginagawa ko lahat para suportahan ka. Pero ikaw na rin mismo ang sumuko. Tumahimik si Ringo sa sinabi niya. Para bang may natamaan siya rito. At sana nga may natamaan si Aurelia sa pagkatao ng anak niya. Dahil wala naman siyang ibang hinahangad, kundi ang mapabuti ang kinabukasan ni Ringo. Pero paano pa ba makakaahon si Ringo kung parang bawat desisyon nito, alam ni Aurelia na mas lalo nitong ikalulubog. Isang gabi,
Umuwi si Ringo na mabigat ang hakbang. Napatingin siya rito at nakita niyang parang may dinadala itong problema. "Anak," tawag ni Aurelia at agad na nabahala. "May nangyari ba?" Umupo si Ringo sa upuan, napayuko at malalim ang buntong hininga. Nabuntis ko yung girlfriend ko." Parang lumubog si Aurelia sa kinatatayuan niya. Para siyang nilunod ng hangin na hindi niya malunok. Alam niyang may girlfriend itong pinagkakaabalahan. Pero akala niya'y maingat ito at ayaw makabuntis. Nang marinig niya yon, pakiramdam niya ay huli na ang lahat para kay Ringo. Napaupo si Aurelia habang nanginginig ang kamay. "Buntis, anak. Sigurado ka?" Tumango si Ringo at halos hindi makatingin sa kanya. "Positive daw. 3 test. Nag-aaral pa kasi yun. Nagalit ang mga magulang niya. Kaya sana hayaan mo kung dito na siya tumira. Huwag kang mag-alala, bubuhayin ko naman silang mag-ina." Tumitig si Aurelia sa mesa, sabay pikit ng mga mata para pigilan ang luha. Kaso hindi niya talaga kaya. Natatalo ng pagkadismaya ang lakas na mayroon siya. "Ringo naman," nanginginig ang boses niya. "Hindi ka nga makatagal sa trabaho. Bubuo ka na agad ng pamilya. Dinamay mo pa ang girlfriend mo na pinag-aaral ng mga magulang niya. Hindi porke nasa tamang edad na kayo ayos na. Akala nyo ba madaling bumuhay ng pamilya? Napayuko si Ringo. "Sorry, Ma." Sinapo na lang niya ang kanyang noo. Wala na naman siyang magagawa. Magalit man siya, nandun na yon at tutulungan niya si Ringo. Dahil hindi rin naman kaya ng konsensya niya. "Magandang araw po, Aling Aurelia," nahihiyang sabi ni Telma at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Marahan siyang tumango. "Mama na lang, doon ka sa kwarto ni Ringo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Kung mabait ka mabait din ako sa'yo. Ayoko lang ng makalat dito sa bahay. Kaya siguraduhin mong palaging malinis. Wala ako rito at hapon lang bumabalik dahil may trabaho ako sa laundry shop. Tatapatin ko na kayong dalawa. Ang pagpapatira lang dito ang tulong na ibibigay ko. Yun lang. Gusto ko lang matuto kayo ng sa inyo. Ringo, hatian mo na ako sa bayad sa bills. Mas malaki sa'yo kasi 2 kayo. Sa pagkain ay magbigay ka rin ng share mo." Tumango na lang din si Ringo. Wala itong magagawa. Araw-araw na siyang binigyan ng disappointment ng binata. Kaya ipaparamdam niya sa sariling anak na talagang dismayado siya. Sa mga lumipas na araw, nakikita naman niyang kinakaya ng dalawa. Medyo nababawasan na rin naman ang mga pagrereklamo ni Ringo sa trabaho. Pero minsan ay naririnig niyang nag-aaway ang dalawa. "Ako bang may kasalanan? Pareho naman nating ginawa to." Saad ni Ringo. Nanginginig ang boses ni Telma. "Naging kampante ako kasi sabi mo maingat ka naman. Alam mo bang minamaliit tayo ng mga magulang ko? Nagmamakaawa ako, nababawi ako. Na kahit mga anak ako, pag-aralin nila ako ulit. Ayaw na nila. Hindi na sila nagtitiwala." Nahimigan naman niya ang inis sa boses ng kanyang anak. "Magkakaanak na tayo, bakit gusto mo pang mag-aral?" "Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko kasi hindi ako katulad mo, Ringo. Ako kahit ganito ang mga nangyari, gusto ko pa rin mag-aral. Gusto kong makatapos. Ayoko ng ganitong buhay lang ang ibibigay sa anak natin. Ikaw, kontento ka na sa ganyan. Basta mo na lang isinuko ang pag-aaral mo kahit pinag-aaral ka naman." Bahagyang umatras si Aurelia. Ayaw niya nang makinig. Pakiramdam niya, gugulo rin ang isip at damdamin niya, katulad ng mga kabataang hindi niya maintindihan. Sa mga lumipas na buwan, hinayaan niya ang mga ito na manduhan ang sariling mga buhay. Nakikita niyang hindi matatag ang mga ito, parang pinipilit pa rin ni Ringo na magpakatatag. Hindi kailanman aaminin na nahihirapan na ito sa mga desisyong ginawa. Isang araw, nagkaroon sila ng plano ng mga kaibigan niya noong high school. Ang isa niyang kaibigan may binyag ng unang apo kaya inimbita si Aurelia. Pumunta siya roon at bahagyang nagsaya kahit papaano. Habang nasa lamesa, napag-usapan ang mga tungkol sa anak ng mga ito.
Siya lang yata ang hindi makapagyabang doon. Oo, itong si Carlo, doktor na. Nakangiting sabi ni Marie. Noong una, aaminin namin, nahihirapan kaming pag-aralin siya. Pero nagsumikap ang anak namin kasi gusto niya nga talagang maging doktor. Nagsalita pa ang isang kasama ni Aurelia sa lamesa. Lahat ng anak ng mga ito nakapagtapos na at magaganda ng buhay. Masaya siya para sa mga ito dahil bilang magulang, isang malaking bagay na makapagtapos sa kolehiyo ang anak. Malaking bagay na makitang maganda na ang kinabukasan ng anak dahil sa suporta nila. Ikaw, Aurelia, isa lang ang anak mo ah. Anong trabaho niya ngayon? Hayahay ka na rin siguro sa buhay. Nakangiting sabi ni Marie. Umawang ang bibig niya. IT ang tinapos ng anak ko. May trabaho na siya sa Makati. Pinuri siya ng mga kasama niya roon. Tipid na lang siyang ngumiti, subalit may pait. May pait dahil alam niyang nagsinungaling siya. Ayaw niya lang naman kasing mapahiya. Pakiramdam niya kapag inamin niyang hindi niya napatapos si Ringo. Kahihiyan at failure yon bilang ina. Nakipagtawanan siya sa mga kasama nang biglang makita si Ringo. Nagkatinginan sila nang ilapag nito ang mga baso ng juice sa lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Aurelia sa damit nito na pang-waiter. Nandito ka pala, Mama. Nakangiting sabi ng kanyang anak. Napalingon ang mga kasama niya at nagsalita si Marie. Ano, Mama? Anak mo? Akala ko ba... dinaan niya yon sa tawa. Hindi ko anak yan. Nakikimama lang. Kaibigan siya ng anak ko at kapitbahay ko. Saglit siyang tumingin kay Ringo. Nakita niyang nawala ang ngiti ng anak niya. Umiwas na lang siya ng tingin dito. Saka na lang niya kakausapin kapag nakauwi na. Nang umalis na si Ringo sa table, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Subalit alam ni Aurelia na hindi lang naman yon simpleng pagtanggi. Mabigat ang ginawa niya. Mama, ano yun? Anak ako ng kapitbahay? Puno ng sama ng loob na tanong ni Ringo nang makauwi sila. Naiinis niya itong tiningnan. Anong gusto mong sabihin ko? Yung anak ko hindi ko napatapos sa pag-aaral kasi bulakbol at walang tiyaga? Gusto mong sabihin ko na yung anak ko nakabuntis na kahit wala pang napupundar para sa sarili? Ringo, ang mga kasama ko ron sa table, puro maayos ang buhay. Lahat na igapang ng tama ang mga anak nila. May magaganda ng mga kinabukasan. Ako, anong nangyari sa anak ko? Paano kita ipagmamalaki sa gitna ng mga taong may nakamit na? Sabihin mo sa akin, Ringo. Sabihin mo sa akin. Kasi nagsinungaling pa ako doon para hindi tayo parehong mapahiya. Kasi kapag sinabi ko yon, parang sinabi ko na rin na hindi kita maayos na napalaki. Agad na tumulo ang mga luha ni Ringo. Bakas ang pagsisisi sa mukha nito. Ang sakit pala, Mana. Naitanggi ng sarili kong ina. Naluha na rin si Aurelia. Nasasaktan ka dahil doon? Ako, anak. Hindi mo ba ako tinanong kung nasasaktan ako sa mga bagay na ginagawa mo sa akin? Sa mga desisyon mong hindi ko maintindihan. Nang nagdesisyon ka na tumigil sa pag-aaral, hindi mo man lang inisip ang sakripisyo ko simula noong bata ka? Ayokong manumbat pero hindi ko kaya na walang gawin. Hindi ko kaya na hindi magsalita kasi nanay mo ko. Lahat ng paalala ko sa'yo, hindi naman para sa akin. Para yun sa'yo. Para sa buhay na ibibigay mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Mabilis na pinunasan ni Ringo ang mga luha. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Para bang hiyang-hiya ito sa lahat ng bagay na gusto nitong panindigan. Pero sa bandang huli ay hindi naman nagawa. Sorry, Mama. Sorry. Napahikbi na ang anak niya. Sorry, tama ka. Nagkamali ako. Naiintindihan ko na ngayon ang mga sinabi mo sa akin noon. Hindi ko lang matanggap kasi ayokong aminin na tama ka at mali ako. Mama, ayoko na nito. Gusto kong may marating pa sa buhay. Gusto kong maging maganda ang buhay ko. Kahit parang huli na. Gusto kong bumawi sa'yo, Ma. Gusto kong bigyan ng maayos na buhay ang mag-ina ko. Tulungan mo ulit ako, Mama.
Napahagulgol na lang si Aurelia at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Nagkamali si Ringo pero kaya niya yung tanggapin dahil mahal niya ito. Kahit ilang beses niyang sabihin na sumuko na siya, ipaglalaban pa rin niya ang anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Simula ng araw na yon, bumalik na nga sa pag-aaral si Ringo. Sobrang hirap lalo na at buntis na si Thelma. Pero tumulong siya sa mga ito kahit mabaon pa siya sa utang. Makatapos lamang ng pag-aaral ang kanyang anak ay gagawin niya. Nangako naman ito na tutulong sa pagbabayad. "Dito na ang anak mo," sabi ni Aurelia habang buhat ang apo. "Lalo kang magsika para naman maayos na buhay ang maibigay mo sa iyong anak." Marahang tumango si Ringo. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng chance, Mama." Lumipas ang mga taon, kahit nakita niyang sobrang nahihirapan sa pag-aaral si Ringo, nilaban talaga nito ng matindi. At sa wakas ay nakatapos na rin ang anak niya. Sa kabutihang pala din ay mabilis na nagkaroon ng trabaho at bahagyang umasenso na. Si Thelma ay binigyan ulit ng chance ng mga magulang nito at pinag-aral ulit. Kaya sa apo si Aurelia talaga ang naiiwan. "Mama, ito po ang panggastos ni Lucas," saad ng kanyang anak. "Salamat sa pag-aalaga po sa kanya." Napangiti naman siya. "Okay lang, masaya naman akong alagaan ng apo ko. Sige lang, paghusayan mo pa sa trabaho. Hindi ba't nag-iipon na kayo ni Thelma para sa kasal ninyo?" Tumango si Ringo at matamis na ngumiti. Nang makaalis ito, tinanaw na lang nila ng kanyang apo ang binata. Masaya siyang makita itong maayos na ang buhay. Hindi siya humiling ng kahit na anong kapalit. Ang tanging gusto lamang ni Aurelia na kung dumating ang panahon na wala na siya sa mundo, makita niyang maayos at kaya na ni Ringong tumayo ng mag-isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pag-aaral. Hanggang may nagpapaaral sa atin, kunin natin ang oportunidad na yon at huwag sayangin. Maraming bata ang naghahangad na makapag-aral. Kaya kapag binigyan ng pagkakataon, huwag sana nating baliwalain. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.